Kung isa kang OFW, para sa iyo itong video na to. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga alituntunin o ang mga dapat gawin bago ka makabalik sa iyong bansa na pinagtatrabahuhan. Ito ay base lamang sa aking personal experience noong bumalik ako sa Saudi Arabia. Kuya Koy Production from Eastern Kuya Koy Region. Productions mula sa Eastern Region. Kuya Koy Productions from Eastern Region. Ang content creator Best of travel the year. and adventure sa Best in Documentary Content Creator from 2023. Una sa lahat, 72 hours before your flight, dapat nakagawa ka na ng e-travel mo para pabalik. Take note, kulay blue po yung kulay ng e-travel pag pabalik ka. Tapos, mas maganda kung mas maaga ka bago yung flight mo para marami ka pang oras kung may mga aberya na mangyayari sa araw na yun. Isang paalala uli guys, kung babalik ka uli sa dati mong amo, hindi mo na kailangang pumunta ng POEA para i-update yung iyong OEC. Pero kung nagpalit ka ng amo or may kailangang i-update sa iyong OEC, kailangan pumunta ng POEA para ma-update ang iyong balik manggagawa. Katulad ko, nagpalit kasi ako ng employer, kaya pumunta ako ng POEA para ayusin ang aking OEC. Tapos nalaman ko na dapat pala meron akong verified na contract na galing sa polo ng Saudi Arabia. Pwede mo naman tong ipaayos sa kaibigan mo or kahit sino na nasa Saudi Arabia. Tapos kahit picture lang, pwede ipakita sa kanila. So pagdating ko ng airport, pinabalutan ko yung aking bag para na rin sa safety ng aking mga gamit kasi mahirap na. So bago mo i-check-in yung mga bagahe mo, kailangan mong dumaan sa visa stamp. Kailangan mo mapa-stampa ng visa mo. Ito ay matatagpuan lamang sa gitna ng airport bago mo i-check-in ang iyong mga bagahe kasi hindi nila tatanggapin ang bagahe mo nang walang stamp sa visa mo. Take note guys, kadalasan ang international ay mahaba ang pila kaya dapat maaga ka pumunta para may allowance ka. Yung iba kasi nalilimutan nilang gumawa ng e-travel pero wag mag-alala, meron namang mga assistant na nasa gilid ng immigration para i-assist ka para gumawa ng e-travel. Pero mas mainam na bago ka umalis, gawin mo na ito para hindi hassle at para relax ka lang pag naandun ka na. At kung nakuha mo na yung boarding pass mo, pwede ka nang dumiretso ng immigration pag ready ka na. Ang mga kailangan mo lang ihanda sa immigration ay iyong passport, ang visa at ang e-travel. At mas mainam na ihanda mo na rin yung mga necessary documents para pag hinanap nila, mabilis mo na maipakita. At pagkatapos yan, diretso ka sa security check. Iwasan mo lang magdala ng mga matutulis na bagay para iwas aberya. At guys, kaya nga pala meron akong 2 boarding pass dahil meron akong makukuhang 550 na refund mula sa Philippine Airlines. At nagamit ko nga itong pambili ng pagkain sa loob ng airport habang ako'y nag-aantay ng aking flight. At pag boarding time na, antayin mo lang tawagin ang numero o letra na makikita mo sa boarding pass mo. At mabilis mong hanapin ang assigned seat para sa'yo para makapag-relax ka. At pagkalipas nga ng mahabang oras, nakarating na kami sa aming destinasyon, which is the Kingdom of Saudi Arabia.
Pagkababa mo sa airport, dumiretso ka sa immigration para sa checking ng mga documents mo at saka pipicturean ka nila tapos tatatakan ng passport mo. Pagkatapos noon, meron isang security guard na i-check yung passport mo kung natataka na ba ng ayos. Tapos pwede ka na lumabas at dumiretso sa baggage counter para kunin ang iyong mga bagahe. Opo, meron pong bayad na 3 reals ang baggage trolley. Pero by the way guys, nasa airport po ako ng Dammam. Baka dito lang yan sa Dammam at sa iba ay hindi naman ganyan. O paano guys, hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, huwag nyo kalimutang i-like at i-share ang video na to. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. It's Kuya Koy Production. Hanggang sa muli, paalam!